Hello guys, nandito tayo ngayon sa ating farm kasi magha-harvest tayo ngayon ng ating labanos. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa aking farm. Mag-harvest tayo ng labanos for today's video guys, at i-share ko sa inyo kung ano yung ating mga tanim na mga panlamig. Ayan na yung ating mga sibuyas. So makita nyo guys, nagkakalaman na sila pero hindi pa ganun kalaki. Ayan, mayroon na tayong mga sibuyas. So dapat ito yung mga dahon na ganito, dire-diretso natin yan tinatanggal kasi magiging kaagaw. Tingnan nyo naman oh, diba yung ugat niya mataba. Ganyan yung itsura ng ating sibuyas. Makita nyo maulan lately, kaya sobrang matubig yung ating mga sibuyas. So hindi nag-uulan, talagang hindi uulan. Pero pag umulan naman, Diyos ko, sunod-sunod isang linggo uulan. So ito yung mga gagamitin natin guys na lalagyan. Ayan, dami natin lilinisin bago tayo umuwi ng Pilipinas. So lahat yan ay labanos at may mga bulaklak na sila, kaya late na tayo nakapag-harvest. So yung sinave nating papaya guys, eto na siya. And then hoping, eto lang yung nabali lang ang nagkaroon ng problema sa kanya. Hoping yung ilalim niya ay maging okay pa din. So hindi pa natin yan agad puputulin kasi malamig pa talaga. So pag umuhay na yan at tatastasin natin yan, ikakat natin yung pinakadulo para umusbong yung panibagong papaya natin. Mas mabilis yun guys, mamumunga kapag adult na yung ugat nila. And hoping buhay pa sila, no? So dito wala na tayong madaanan at yung fig nga natin medyo nabunot na kasi yan, sobrang lakas talaga ng hangin. Balak patawag si Papa kasi ito talaga oh, yung kuryente ko kasi ito pa yung fig natin, nakadagan yung bamboo. So makikita nyo yung walang damo na yan, tinakpan ko talaga yan. Kaso ang ending, sobrang lakas ng hangin, hindi kinaya, no? So ayan guys, dito tayo mag-i-start mag-harvest. At gagamit lang tayo ng gloves natin na sakto binigyan tayo ng ating kapitbahay. Nabali. Hindi talaga ako marunong guys bumunot. Siguro kailangan natin ay isilin. Hirap siyang kuhanin. Nabubali ko guys kasi hindi siya straight na tumubo. Baluktot. Ganyan oh. Kaya ang nangyayari, pag ginanon ko siya bali. Kaso bumiak na sa sobrang lakas ng ulan nung isang gabi. Ayan oh. May biak natin. Oh, look guys, ganyan. Oh, nabali na naman guys. Ayan, ayan, labanos natin. So eto guys yung isa sa na harvest natin at iti-taste test natin. Di ba mukha siyang yakon? Itadakimasu. Amoy labanos niya, matubig pero hindi maanghang. Hindi din siya yung mapait. Puti. Masarap yung naging labanos ng lola nyo. So kailangan halog-halogin natin. Medyo malalim. Kaya pala sexy na naman guys yung nabunot natin oh. Kaso walang lawit, sexy lang siya talaga. Ayan, so pag nagdi-divide ng ganyan yung hita nila, ang ibig sabihin guys ay merong batong nakaharang sa paglaki nila. So na-separate yung kanilang hita. Ayan, eto babae. So meron tayong babae, meron tayong lalaki. Tingnan nyo, hindi siya straight. Hindi straight yung tubo. Ay, nabali natin guys. Nabali ko kasi. So, ito nabali ko. Kasi kanina nabasag. Dalawang hita na naman siya kaya nabasag. Ayan. Bali. Pagka ganitong guys na labanos, hindi to panbenta dito sa Japan. Yun.
Parang yung ano niya. Muntik din siya magkapaa. Okay. Ito, tabi mo din. Eh, no? Gumaganyan sila eh. Nag-i-split. Nag-i-split. Sa atin, ganito lang kaliliit yung labanos. Diyan. Ito ang ganda. Straight lang siya. Pero hindi siya yung perfect na straight na katulad ng naalala ko, nagtanim ko ng labanos at kalabas, ay ng carrots. Nasayangan ako. Hindi ko na harvest hanggang sa namulaklak na lang. Kaya tinamad na ako magtanim nito. Sexy din. Ito niya. Ini-split yung ano nila, legs eh. Papa sexy. Oh. Diba? Wow. Hindi ko alam kung sa araw, sa lupa, o dahil sa hindi to masyadong nasisikatan ng araw tong area na to. O dahil sa lakas ng hangin, no? So ayan na guys, yung mga na-harvest nating labanos. Ang kagandahan guys, pagka mahilig talaga kayo sa farming, kung may malaki rin lang kayong lupa, the best guys, alam nyo kung ano, mag-alaga kayo ng manok. Kasi both, napapakinabangan nyo yung manok nyo, nakakain nyo yung mga lalaki kapag ka napadami yung mga lalaki. Tapos yung balat nila, pwede nyo gawing pataba sa inyong farm, ganun din yung pupo nila. And then yung mga itlog naman nakakain nyo, 'di ba? Wag lang yung balat. Tapos yung mga manok nyo naman, makakain ng libreng gulay galing sa inyong farm, katulad nitong mga dahon na ganito na hindi kailangan. Pero masarap din to guys, ginagawang pang miso soup, pwede rin siya sa sinigang, yung dahon ng labanos, masarap din siya. Tapos yung mga hindi nyo kangan ng mga gulay, mga excess na gulay nyo, yung mga dahon na pinagtanggalan nyo, pag kayo ay nagbabawas ng mga sanga, ng mga dahon, pwede nyo ipakain sa mga manok nyo. Kaya makakalibre kayo sa pakain talaga. Tapos pwede rin kayo magtanim ng mais kung gusto nyo, kasi nga mahal din ang feeds ng mais kung kayo ang magtatanim, mas malaking tipid. Kaya ayan guys, kung may lupa rin lang kayo, magtanim-tanim na tayo. Huwag na tayong umasa sa gobyerno natin na magiging mura talaga yung bilihin. Dahil nga, ang daming pasakit ngayon nangyayari sa mundo, kaya kailangan kahit sa sariling bakuran natin, matuto tayo magtanim kahit mga paso-paso lang. So ayan guys, uwi ng lola nyo at happy farming! Siyempre pagka uwi ng lola nyo, agad natin itong tinanggalan ng dahon, tapos hinugasan na rin natin. At abangan nyo yung mga gagawin nating iba't ibang klaseng pickle nila dito sa Japan na siyang paborito ng lola nyo. Tsak na magugustuhan nyo din.